Yun, fourth video natin, no? So, papakita ko naman sa inyo, Brad, yung mga voice coil na ginagamit natin sa ating NCDs at saka sa ating Sonic, yung Mage natin, tsaka itong Nitro. Hindi ko pa na-introduce ito, pero meron tayong mga ferrite na dumating. Meron tayong 44 inch or 1.75 inch core. Meron tayong ito, mga ferrite natin. Pero hindi ko pa na nalalabas. May mga products pa ako dyan sa buffer na 18 inches, 15 inches na Neo na hindi ko pa nilalabas sa market. Hindi ko pa sinasabi. Okay, so ito yung mga voice coils niya, Brad, no? Bakit? Kasi may dapat paras-paras na lang kasi paras naman din ng Neo. Hindi, Brad, kasi ganito, Brad, may kanya-kanyang reasons, no? So for ito, dito mo tayo mag-uumpisa kay Sonic 44 natin. Yan, nabura na, ano. Pero same ano lang siya, same ratings lang siya ni NCD 44. The only difference is ganito yung kanyang ito yung kanyang voice coil niya. So ito is polyamide, okay? Kulay puti. Iba pa nga medyo mas manipis pa dito, see-through. Pero ito medyo makapal-kapalante. Tapos yung kanyang voice coil, kita mo, Brad, oh. Yan. Ilaw. Pure alu to. Kaya siya mahal, Brad. Kahit saan kayo magtanong na supplier, branded o hindi, kahit generic pa yan, basta pure aluminum na flat wire. By the way, lahat pala to flat wire. Itong tatlo, flat wire to. Yan. Aluminum. So, mahal talaga siya, Brad. Pero binibenta ko sa inyo ng napakamura to, Brad. As introductory price. Alam niyo yung price ng mga competitors natin. Sila nga, di nga nila sinasabi kung anong klaseng voice coil ang ginagamit, anong diaphragm ang ginagamit. Ako, transparent ako, Brad. What you buy, no? O anong binili nyo, sinasabi ko, alam nyo dapat nyo binibili yung product. Hindi yung ito sabi nila malakas, ito yung wattage, ito yung ganyan, bla bla bla, no? And then sa atin, di naman tayo nag-i-inspect. Nabubuksan lang natin siya kapag nag-repair na tayo. Or kwento ng ibang tao, ganyan. Or napapanood sa YouTube. Pero at least ito pinapakita ko sa inyo yung product ko. As is, no? Bare. Walang halong mekos-mekos. Okay? Yan. Sonic 44, meron tayong 72, which is equivalent din ng 75, 3-inch voice coil siya. Pero 72 ang tawag nila, hindi ko alam. So, hindi ko na rin binago. Sonic 72 na lang ginawa ko. Ito naman, Brad, si silver core. So, meron siyang pattern, no? Nandiyan parang bulaklak sa taas. Yan. So, ito yung pattern na yan, nagdadagdag siya ng tibay doon sa diaphragm. So, imagine mo na lang yung bubong natin, no? Yung roof natin na made from metal, galvanized, no? Kung flat lang siya, tapos inapakan mo, andaling mabutas, no? Kung flat lang yung bubong ng bahay mo. Pero pag yung bubong mo corrugated, may mga ganun-ganun, no? Mas matibay siya. So, ganun din yung purpose nitong ating corrugations or yung ating pattern dito. Nagpapatibay siya ng diaphragm. So, ito naman yung kanyang voice coil. Flat din siya, Brad. Aluminum din siya. Yan. Magkaiba lang, medyo makapal lang yung kanyang pagkaka tawagin. Kalimutan ko yung layer na pinapatong dito para iwas static. Yan. So flat wire din siya. Aluminum. Ito naman si blue core natin. Yan. So may pattern din siya, Brad. Okay, papansin nyo. Pero coated siya ng blue, anodized. Yan. Ito naman siya. Makita mo talaga dark, no? Dark siya kasi siya ay copper, aluminum. Compare mo yung dalawa. Ayan. Ang pure aluminum, Brad, is medyo madilaw. Kita ba saan? Medyo madilaw. Ito naman si copper. Yan. Or si CAW. Si copper clad aluminum. Okay? May mga reason kung bakit iba-ibang materialis yan, Brad. May kanya-kanya siyang characteristics. Okay? Para sa akin sa clarity, walang tatalo. General use clarity ito. Sonic 44. Pero medyo mahina siya, Brad. Ganun din ito, medyo mahina din siya. Kumpara kay copper. Kasi nga si copper, Brad, yung transmission niya ng electrical is mas mataas yung efficiency. Kaya mas maraming power ang pumapasok dito. Kaya siya high SPL din. Kumbaga mas maraming nako-convert na power galing sa amplifier si copper kumpara kay aluminum. Pero sa aluminum naman, Brad, yung frequency range mo is gaganda.
Kasi si aluminum ay mas magaan kumpara kay copper. So imagine mo ito, Brad, 20,000 times in 1 second, gaganon-ganon yun sa loob. 20,000. So ikaw ba, kung magaganon ka, parang basa sa putik. Kung magaganon ka, kung magaan, di ba? Ang bilis. So kaya niyang maglaro ng higher frequency. Pero kung isang bagay is mabigat, pag ginanon mo, mahirapan ka, bababa yung frequency range ng speaker mo, ng diaphragm mo, or voice coil mo. Okay, ganun lang din yung reason na pinagkaiba. So, of course, mas matibay si copper. Yun nga lang, pag matigas, ano mangyari? Brittle. So, may mga chances na napuputol yung mga winding kaysa sa sunog. Yun yung mga cause ng minsan sa mga voice coil. Ito naman, magaan, malambot, no? Magaan, malambot, so flexible siya. Nasa sunog siya, mas prone sa sunog si aluminum, mas prone sa putol ito. Okay? Lalo pag na-disalign. Ito naman, Brad, ito para sa aking Nitro 44 yan, ferrite. So imagine mo, no, pinagkaiba, no? Grabe, tinutulak na tayo ito, palayo. Yan, pinagkaiba, Brad, 44 ferrite Neo. So, makita mo yung size difference, yung weight difference. So, advantage ng Neo, mas higher SPL din siya. Tanggal yung tripod ko. Okay. Sa Nitro 44, ito, Brad, common na common, parang Broadway lang, no? O parang yung mga normal na nabibili sa online na. Wala siyang corrugation. Flat lang siya, no? Yung dome niya, yung diaphragm niya, flat lang siya. Yan. Ito naman yung kanyang wire. So, copper talaga siya. Makita mo yung pagka-brownish niya. Yan. So, bakit ko naman kasi, actually, si factory, meron siyang option din aluminum na ferrite. Yun nga lang, yung price difference niya kumpara sa Neo is hindi justifiable, no? 300 pesos lang yung difference ng Neo na aluminum kumpara sa ferrite na aluminum. So bakit pa ako bakit ko pa kukunin yun? So ito, ang price difference niya is 1,000. Copper na flat plane compared sa aluminum na ganito na polyamide. Okay? So yun yung, Brad. Pero si Brad, si Sonic 72, yung kanyang voice coil, discuss ko sa separate video. Hindi siya polyamide, Brad. Ganito rin siya. Titanium. Pero flat ata yun. Wait, ito. Ito naman, Brad, si Sonic 72. Yan. Yan, aluminum siya, Brad, flat. Paano? Makintab. Research nyo, Brad, lahat ng mga branded, especially JBL, Brad. Mapa ganito man, mapa woofer man, mid, o kaya compression drivers nila, pure aluminum sila. Again, yung products ko pro audio, hindi to pang battle. Kung pang magbabattle kayo, Brad, go for copper. Mas heat resistant, okay? Sorry, mas heat efficient, okay? Also at the same time, mas hindi siya resistant, kasi yung copper mas maganda siya mag-transmit ng init. So mas mataas yung efficient din siya sa kuryente. Okay? So yun lang, pag pang-battle kayo, go for copper. Huwag niyong bilhin yung product ko. Kung gusto niyong pro audio, gaya ng mga JBL, RCF, mga ano, ito yung ginagaya ko. Yun yung mga product offerings ko. FBTs, i-research nyo, Brad, makita nyo EVs, makita nyo yung mga diaphragm nila, i-research nyo yung mga voice coil na ginagamit. Kung yun talaga, kung magdi-DIY man lang kayo, Brad, di ba? At ang purpose nyo is gayahin yung tunog ng mga high-end na yon, which is di natin kayang afford bumili kasi tag 80,000, 70,000. Ito, makakabuild tayo ng 20,000 or let's say, mas lower pa nga siguro eh. Pero same audio quality. Basta tama lang yung product na binibili nyo. Yun lang yung masasabi ko. Kaya mong makipag-compete sa clarity, sa efficiency niya, sa may lahat. Kaya mong basta proper tuning lang din, maganda rin yung box mo. 'Di ba? Matibay yung box mo, hindi ma-vibrate. Sizing tama din, walang mga leak na air, merong padding sa loob, 'di ba? Mas makakalas kayo pag mag-DIY. Alam nang marami yan. Kaya marami din nag-DIY na
Okay, so ito lang Brad. Ito muna tayo sa ating compression driver. Regarding naman Brad dito sa ating mga Mage Pro, order din ako ng spare parts nito. Actually, alam ko hindi ito basta-basta masusunog, pero bumili lang ako nito para gusto ko mapakita lang sa my viewers ko or sa my customers ko na ito yung voice coil niyan. Kasi sa Mage nakalimutan ko umorder. Honestly, wala akong stocks ngayon noon. Kung may stocks man, madali lang naman umorder sa factory pag nasunugan kayo. Pero itong si Mage Pro series is all in out coil. So ito, labas natin, ito yung 10. Mage 15 Pro ito. Ayan. So meron siyang, ito CCAW Brad ha. Makita mo naman sa labas, no? CCAW siya. Brown siya. Meron din sa loob. Ayan. In out yan Brad. Okay? Hindi siya outer lang. Kaya siya mas mahal kumpara kay Mage kasi si Mage Brad 2 layer out lang siya. Ito naman in out. Mas mahal talaga siya Brad. Okay? Saka yung design niya din kasi mas complicated. Ayan. Pero kahit naman ganun si Mage Brad, kaya niya makipagsabayan. CCAW, in out. Ito ba to? Na model to? This is Mage 10 Pro. Ito naman si Mage 12 Pro. In out din siya Brad. At kahit yung ating 8 inch, no? 8 inch na Mage Pro is also in out. Ayan. Kahit 8 inch yan Brad, in out. 2 layers in, 2 layers out. Ayan. Kaya mas mataas din yung power handling niya. Okay? Ayan Brad. So ayan, nakikita niyo mga products ko, no? Mamaya, kopyahin to ng mga kalaban ko. Saan? Yung pala sekreto ni Mike Man. Bahala kayong kopyahin nyo. Basta sa akin, magkaroon tayo ng magandang quality sa Pilipinas, no? Yan papapakita sa inyo itong mga voice coil natin. Kasi daming nga tanong, may mga voice coil ka ba? May ito naman Brad, si NCD38 voice coil niya. Let's talk about all voice coils na lang to. Yan. Ito naman si voice coil ni NCD38 Brad. Pag binili nyo Brad ang voice coil niya, set siya Brad, bakal to. Yung ibang ganito plastic. Okay, ito bakal. Pag binili nyo voice coil, ito mismo siya. Yan, complete set, naka-assemble na. Sasalpak nyo na lang sa NCD38. Hindi siya yung tulad ng iba na hihinangin mo pa. Okay? Naka-ready siya. Yung coil ng 38 tsaka NCD silver core parehas na Brad. Okay? Ito siya. Ito naman si NCD 75 blue core. Yan, ito yung partner niya. Yan, copper din siya. CCA R. Pag sinabi natin R, copper clad aluminum ribbon. Ang ribbon sa may factory, ibig sabihin nun is flat wire. Okay. Ano pa? Ito naman Brad. Si NCD 100 natin na naubos na. Pinangdis. Pinakyaw eh. Unang ano ka pala, pinakyaw. Yan. So corrugated din siya Brad, no? Blue core din siya. Pero silver siya actually. Yan. Makita mo, aluminum to. Ito yung pinakauna kong nilabas na NCD 100. Actually, dalawa yung voice coil ka nito. Yan. Pero mayroon pa akong pinapagawa nito. Talagang hindi lang ako may isingit. Kasi pag sa factory, Brad, bibili ka 100 pieces minimum. Eh, Brad, ang presyo nito, 6,000. Diba? Pa nagpagawa sa factory. Eh, kung 100 pieces na magkano? 600,000? Isang model lang? Wag na, uy. Kaya ako nakikipida lang ako. Pag may nagpagawa, sasabihan sa akin ng salesman, may nagpagawa ng ganito, pasabay ka ba? Ayan, papasabay na ako. Ayan. At least, dalawa to eh. Ayan o, aluminum yan Brad, mga kintab. Yung isa ko mang parating na NCD Sonic 100, aluminum din yon. Ayun naman, yung casing naman nun is inspired by JBL naman yan. Ayan, ito, kita mo makintab. Aluminum. Okay, kung ano yung sa may premium, yun lang yung susundan ko. Ito naman yung NCD 75 na silver core. Paano mo nalaman pag silver core o blue core? So sa ating mga unit, no, sa NCD 75, NCD 44. Meron pa akong naiwag isang blue core dito, tinago ko talaga. Yan. Kapag yung product ko ganito Brad, no, sticker siya na may kumikintab. Okay? Ibig sabihin ng Brad, sa compression driver lang ha,
ang ganito, kapag may mga kumikintab, pag holographic siya, yung kanyang core nito is always blue. Ganon. So yung NCD75 natin na sticker is blue core yun. Okay? Yung NCD44 tsaka NCD75 na printed, na naka-laser engrave, yun are all silver core. Yun yung mga aluminum natin. Okay? Tapos, ano pa ba ipapakita? Yun lang, napakita ko na lahat ng mga voice coils ko na spare dito. Ito, meron pang sa box. Ano, dami yun siya, stocks. Pero Brad, honestly no, sa NCD44 ko, yung first batch ko ng NCD44 na silver core is 36.48. Tapos umorder ulit ako ng additional 48, second batch, ubos din yun. Yung last na third batch ko is 200 pieces. Wala pang bumalik sa akin na nasunugan para bumili ng, ewan ko lang Brad, malay ko may customer ba akong hindi na nagsabi. Pero kung may nasunugan, Brad, chat nyo ako. Pero so far kasi wala pa nagre-report sa akin na nasunugan ng voice coil. If you need, no, aluminum voice coil na ganito, yan, meron tayong stocks Brad. Okay? Ang presyo nito Brad, sa mga voice coils ko, sa mga nasunugan, walang patong, zero. As in, iba pa nga negative eh, di ba? Ganon yung support nito Brad sa may voice coil. Pag nasunugan, zero tubo ako Brad. Ang plus lang doon sa may shipping fee from China papunta Pilipinas. Pero yung patong zero. Kung ano yung patong yung benta sa akin ng factory, yun lang din yung benta ko sa inyo. Ganun siya. May tawag yan. Ano pa ba? May tanong, kung may tanong kayo Brad, chat nyo lang ako. Pero Brad, ito mga voice coils ko Brad, no, hindi ko to binibenta pag yung product nyo is galing sa iba. The reason for that, sana maintindihan nyo na Brad, no? Kasi siyempre new brand lang din naman ako. Tapos ba, bibili kayo itong silver core ko, di ba? Alam ko naman yung quality talaga dito. Kaya kong ipanlaban kahit sa branded Brad. Tsaka itong dalawan to, panlaban ko talaga to sa Clarity SPL, ito blue. Yan. Sa high power. Pero sa Clarity, tsaka ano, kaya kong ilaban to Brad. Nakarinig na ako ng ibang mga bamahalin. Ito, kaya ko talaga ilaban itong dalawan to. Yan. Kaya hindi ko siya pwedeng ibenta Brad. Mamaya, bibili kayo ng Neo or Ferrite na ibang brands, di ba? Tapos ito ginamit nyo. Maririnig ng ibang tao, di ba? Uy, ganda, ang clear ng heater natin. Tapos makita nila yung Brad ng speaker nila. Nakaliban nila kung pinalitan yung diaphragm mo, hindi, di ba? Tapos alam mo yun, ibang brand yung ma-appreciate. So yun lang sa akin, Brad, pasensya na ha. Yun lang talaga sa ngayon, hindi ko pwede siyang ibenta. So malay natin in future, no, pag lumakas na yung brand natin, bakilala na, at kung pwede ko nang ibenta sa inyo to, malalaman natin. Ito, marami to. Kahit saan, 300, 400, makakabili kayo nito. Pero itong mga corrugated lang, kahit makita nyo sa Lazada, Shopee, may aluminum din. Pero mahal. Mahal Brad. I seen it already. Nung una, taka ako bakit ganun mahal. Kasi nga, aluminum siya, tsaka special yung diaphragm. Yun lang guys, if you have questions, just let me know. Okay? May mga stocks tayo, may mga products tayo hindi pa na-release. Kasi nga medyo busy din na sa trabaho. Actually, nakabakasyon dapat ako ngayon, pero pinabalik ako ng amo ko. Instead 1 week vacation, ginawang 2 days lang. Kailangan daw ako sa trabaho sa factory namin sa Oman. So yun lang Brad. Again, thank you for trusting my products. Ito as is, kung may mga ngopya man na mga ibang mga supplier Brad, di binabanggit, no, yung ano mga nasa loob, ano yung mga special secrets nila. Ito trade secret to, pero ino-open ko sa customers ko. Just to give you knowledge, no. Ang knowledge kasi para sa akin sinishare, hindi tinatago. Ito yung mga sekreto ng mga mamahalin na brands na binibenta ko sa inyo ng murang-mura. Siguro pag makita to ng ibang kakopya nila. So bahala na sila Brad kung kopya nila hindi. But ito yung Macman NCD compression driver secrets na i-reveal ko sa inyo. Thank you and see you in my next videos.